Kumusta mga mare? For today's video ay ang lutuin ko naman ay itong pork sinigang. Medyo matagal na rin nga ho na hindi ako nakaluto ng ganitong ulam kaya ito naman ang aking lutuin ngayon. Perfect na perfect sana ito sa maulan at sa malamig na panahon at dahil nga wala namang ulan kaya nga kahit napakainit ay ito pa rin ang aking lutuin para sa aming pananghalian. At pagkatapos ko nga itong mahugasan itong buto ng baboy at nilagyan ko na ito ng tubig para maisaing na. Naglagay na rin ako diyan ng kaunting asin para dagdag pampalasa. At pagkatapos nun ay nagsimula na rin nga akong magpakulo nito. Ngayong araw nga pala ay magha-harvest sila ni mama ng niyog kaya ito ang aking ipapaulam sa mga nagtatrabaho. Pritong isda lang kasi ang pinapaulam ni mama kaninang umagahan kaya nga naisip ko na magsabaw naman para sa pananghalian. At habang pinapalambot ko nga yung mga buto-buto ng baboy ay nagsimula naman akong nagayat nitong mga pangunahing sangkap kagaya na lamang ng sitaw at saka ng gabi. At sunod ko namang hiwain na itong ang talong at syempre hindi pwede na walang kamatis. At dahil nga ho, isa ito sa magpapaasim kaya nga mas dinamihan ko ng paglagay ng kamatis. At pagkatapos nun ay inilagay ko na din sa hindi pa kumukulo na tubig. Isinunod ko namang ginayat itong ang Chinese kangkong na akin lang din namang nabili ng 20 pesos. At kahit nga may kamahalan itong ang Chinese kangkong ay binili ko pa rin para makumpleto yung mga sangkap sa aking sinigang. At pagkatapos ng ilang minuto ay kumulo na itong sabaw ng ating pork sinigang. Nagsimula na rin nga akong kunin itong ang mga lumutang na mga dugo-dugo ng baboy. At dahil nga yan ay pinakamalansa kaya nga sinigurado ko nga maubos lahat at walang matira. At dahil nga luto na itong mga gabi kaya nga hinango ko na. Isa talaga sa pampalapot nitong pork sinigang ay ang dinurog na gabi. Pwede namang hindi durugin pero nga kayo nang bahala kung ano ang gusto nyo. At pagkatapos nun ay agad ko na nga ibinalik ang mga nadurog ko na gabi dito sa kumukulong sabaw. Para sa perfect na pampaasim ay inilagay ko na nga itong nor sinigang sa gabi. Isinunod ko na rin ilagay itong ang sitaw pati na nga itong talong at saka ng radish. At pagkatapos noon ay hinalo-halo ko lang para manuot-nuot nga ang lasa nitong mga gulay. Sobrang perfect nga sa mainit na panahon itong ang dinala ni mama na buko. At para naman mas masarap ay naglagay na ako ng isang latang gatas. Sa sobrang pagmamadali ko nga pala nabuksan yung lata at yun na nga ay nasugatan ako. At pagkatapos noon ay hinalo-halo ko lang at syempre hindi pwede na hindi malagyan itong mga mani. Isa talaga ito sa magpapasarap at magpadagdag ng aroma kaya nga dinamihan ko na rin. At pagkatapos ay hinalo-halo ko lang hanggang sa magsama-sama sila sa isa't isa. Huy! At dahil nga gustong-gusto ko na napakalamig itong buko kaya doon ko nga inilagay sa freezer para malamig pagkainin na namin mamaya. At dahil nga ho, malapit nang maluto itong ang sinigang kaya nga inilagay ko na itong mga Chinese kangkong. Naglagay na rin ako diyan ng 2 sili para naman medyo may sipa itong sabaw. Alam niyo ba mga mare na habang ako'y nagaluto pa lang diyan ay talaga namang gusto ko nang kumain dahil sa sobrang bango. Hurot na pod ani ang bahaw ug way siguro nga makalungag pag-utro. Ug pagkaluto na nagdali-dali na dayon ko og sukad para ako nang tawgon akong mamag papa pati pod ang akong angkol ug ang akong auntie para makakaon nami. Halata gid kaayo nga gigutom sila kay pag isa ra nako katawag kay naa na dayon nangabot na dayon ug ngaon nami. Di pagid ko sigurado og maganahan ba sila nga aslom ra ba kaayo ni kay pork sinigang gud ni sa gabi. Uy naunsa gud ni akong papa nga gaali-ali man ni dinhi og di na ako makitaan kung daghan ba gisukad sila si angkol ug si ante. Gusto unta na ako makita ang ilang reaction inigtilaw nila nga aslom ra ba kaini. Ug pagkahuman ana minlabay ang rice cooker kay akong gihatagan pod ang akong ate para pod magdungan na migpangaon. Intaw ng akong inahan nga perti ka ulawo nagtago intawon sa kilid sa silpon. Ug naunsa gud ni akong bana nga ang bahog sa baboy gibutang raman gyud sa lamisa mo nang galisod na noon mi dinhing dapita. Ug pagkahuman ana ay grabe nang tinakusay dinhi ug wa pa man po ko kakita sa ilang reaction kung gilamian ba sila ani nga luto. Maayo na lang gani kay pag-ingon sa akong inahan nga lami mo nang giganahan ra pod intawon ko. Wapod ko kahibalo sa reaction sa kong ante kung ganahan ba sila aning sudana. Sa tinuod lang mga mare wag na sila kahibalo nga ako din na silang gibidyuhan. Basin og makahibalo unya mutago pod ni si ante ug wa na gid no itawo ni. Ug adtong hapit na sila mahuman og
kaon mo nang gipagawas na dayon nako niyang pinakakusga na mo nga butong. Nalipay ra pud ko kay nakita gid nako nga nag-enjoy gid sila og kaon apil po ni intaw ng akong amahan. Nahinumdum gani ko atong bata pa ko nga ako gid ang mangunay sa pagpangita og masudan para sa akong mga ginikanan kung sila grabe nakahago sa trabaho. Ang nakaapan manggod karon kay ang mga batan-on magsigin lang tao nagliili sa cellphone og di gid na makahuna-huna og luto og sudan para sa ginikanan. Muriak yun ang maigo pero tinuod man maunang paghilom na lang. Napagani ubang mga anak diha nga masuko pa intawon kung walay sudan sa ilang kusina. Ug maotong pagkahuman nakita na ako nga medyo gamay na lang man ang butong sa sudlanan maunang nagdali-dali pug og kaon para di ko mabiyaan. Ug hangtod dinhi lang sa akong video kay nahurot na akong Tagalog manang nagbisaya na lang ko dining dapita. Daghang salamat sa iyong pagtan-aw ug unta sa sunod na pod. Paalam.